Lagi mo. Meron tayong ayusin guys ngayong araw na ito, isang Kimco Baysar na 110. Shout out kay Bossing, salamat boss sa tiwala. Ang problema ng kanyang motor guys ay nagkaroon ng ingay sa pandali natin para marinig nyo kung saan banda nanggaling ang tunog ng kanyang makina. Lagi mo. Pangon tambot lagi, tanggang tambot suwali. Ngayon narinig yun na ang tunog ng kanyang makina. So kadalasang issue ng mga Kimco Baysar guys ay nangagaling tunog na ganyang ingay is sa kanyang clutch. Pero duda pa rin ako na hindi sa clutch ang problema. Pero mas maigi i-check na rin natin ang kanyang clutch guys para masiguro natin o matiyak natin na nandyan nangagaling tunog ng kanyang makina. So baklasin natin ang kanyang crankcase. Tanggalin natin lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang crankcase. Kapag matanggal na natin ay pwede na natin pupukin gamit ang ating rubber mallet. So yan, natanggal na ang kanyang crankcase guys. So sabing-sabi pa ang kanyang clutch kasi first time pa itong nabaklas, sabi ni owner. So ngayon ang gagawin natin ay tanggalin natin ang kanyang centrifugal cover. So meron siyang 3 bolt dyan na star. So itong makina ni Bossing Guy ay under observation pa natin. Hindi pa tiyak kung ito talaga ang problema. Pero mas maigi step by step lang muna natin. Pero duda na ako sa kanyang connecting rod guys. Pero since ang mga Kimco Baysar ay may ganitong issue na nagagaling sa kanyang clutch, mas maigi step by step na natin. So ang ginawa ko ay ang pinuntirya ko muna yung kanyang clutch. Pero kapag ito guys matapos ng video ito ay hindi pa rin nawala ang kanyang ingay ng kanyang o kalampag ng kanyang makina, ay proceed na tayo sa next nating plano guys o plan B. Yun ang pagbaklas ng kanyang head at saka ang kanyang block para ma-check natin at ma-confirm na rin natin na nasa connecting rod talaga ang problema o galing ang tulog na kalampag sa loob ng kanyang makina guys o akto na tunog na connecting rod. For the meantime, ito muna ang babaklasan natin ang kanyang clutch. So tanggalin natin ang lahat ng bolt dyan na makita natin sa kanyang centrifugal cover. So itong ingay nito guys ay nagsimula sa maliit pa lang. So habang tumatagal is napalaki siya ng palaki, no? Hanggang naingayan na si Bossing sa kanyang makina. Natanggal na natin ang kanyang cover. Next naman ang 4 na bolt sa kanyang clutch split lifter. So itong design na Kimco guys ay hindi natin mabubunot ang nut sa gitna ng kanyang clutch housing kasi napakaliit lang po ng butas sa gitna at hindi makapasok ang ating 17mm na castle rings. So ang gawin natin ay tanggalin natin ang 4 na bolt sa kanyang clutch split lifter para makita natin ang kanyang nut. So doon natin tanggalin guys. Dito katulad ng XRM na 110 na matatanggal natin ang kanyang clutch bearing ay pwede natin maluwagan ang kanyang nut sa gitna. Pero itong Kimco guys ay kailangan natin tanggalin ang 4 na bolt na yan. Pati na rin ang kanyang clutch split lifter kasi nasa likod po ang nut na tatanggalin natin sa kanyang clutch housing para mabunot natin sabay ang primary clutch at saka secondary clutch. Since tanggal na natin ang nut ng kanyang clutch wheel guys. So natanggal na natin ang 4 na nut sa kanyang clutch splitter. So meron siyang clutch spring na 4. So ito na guys, yung nut sa gitna na sinabi ko. Yan po ay 17mm na nut. So pwede natin sabay bunutin ang dalawa guys. Kapag natanggal na natin ang dalawang nut ng ating primary clutch at saka clutch basket. Yun o. So double check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang clutch shoe at saka kanyang primary clutch para masiguro natin na wala lalim o groove na nangyari. Kasi itong motor na ito ay mayroong medyo matagal na rin itong motor guys. Siguro almost 7 years to 8 years na rin itong motor na ito. So double check lang muna natin ang kanyang primary clutch. So sa magtanong kung anong kaparihan na primary clutch o primary clutch o clutch shoe ng Kimco ay wala talaga guys. Kimco lang kaparihan niya. Pwede sa wave na 100 kaya lang maikli yung babang bahagi, yung part na yan guys, no? So kailangan pa mag-abono ng washer. Kung gusto ka talagang hindi na mag-iabono, clutch shoe, primary clutch, sa clutch shoe ng Kimco ang bibilhin mo. So far guys, goods ang kanyang liner, no? So ang kanyang clutch bill pala. Wala siyang groove o
sira sa gitna. So goods po siya guys, no? Ibig sabihin siya gamit na gamit talaga. At hindi na abusuhan ng may-ari ang paggamit ng kanyang motor. Pati rin ang kanyang clutch shoe, goods din. Hindi rin masyadong manipis. So nakataon guys, meron tayong binaklas na clutch shoe ng Kimco din, na isang makina. So ang gawin natin is ikakabit natin ang kanyang clutch shoe na set at ang kanyang clutch basket o clutch housing na set. Dito natin malalaman guys kung may problema talaga ang kanyang primary clutch o kaya ang clutch shoe. Chinek ko na rin ang kanyang primary clutch, goods na rin, no? Goods din ang primary clutch na ating ikakabit at magkapareha lang sila sa makina sa clutch shoe at saka primary clutch ni Bossing na wala masyadong groove o sira sa gitna. Ibig sabihin guys, alagang-alaga talaga ang dalawang makina na ito. Pero ang ginawa lang natin is ikabit lang muna natin, manghiram tayo ng primary clutch at saka kanyang clutch housing. Pag nawala ang ingay ng kanyang makina guys, so ito talaga ang problema, ang kanyang primary clutch. Pero kapag nakabit natin ang dalawang pisang ito, kung meron pa rin, yun na nga, proceed tayo sa plan B. Yun ang kanyang connecting rod. So ikabit naman natin. Sabay natin yung kabit. Sabay pala natin binunot ang dalawa. Siyempre, sabay din natin ibalik ang dalawa guys. So meron siyang spline sa gitna. Yun ang kapahirap kung bakit matagal natin siya ipasok. Pero dandahanan na natin guys hanggang tumama ang spline sa gitna. Kapag tumama yan, automatic bababa yung clutch housing natin at sabay ang kanyang primary clutch. Yun, no? So, natin kinabit muna ang kanyang apat na clutch spring kasi maglalagay mo tayo ng nut sa gitna. You know, yung 17 na socket natin gagamitin. Tapos, yung nut niya. Una yung washer pala na wave washer. Saka ang kanyang nut. So, baka makalimutan nyo guys. Meron siyang washer sa gitna. Meron ding lock washer yan nung una sa kanyang clutch wheel. Tapos yung wave washer. Tapos yung nut. Yun. So bali na nangyayari guys, parang dalawang washer. Pero yung isa is lock washer siya, no? Yun. Saka natin higpitan gamit ang ating impact wrench. Yun. Then higpitan din natin yung isa. Yung sa gitna guys. Baka makalimutan natin. Yun. So itong makina na ito guys, no, ito ay matagal na rin sa akin yung kinabit ko dyan. So nagkataon lang na mayroong problema na inayos natin ang kanyang Kimco at saka pinahiram ko muna si Bossing ng pisa. Kapag wala pa rin nangyayari guys, maingay pa rin ang kanyang makina, ay possible itong connecting rod sa kabilang makina ay masasalpak na natin sa kanyang makina guys. Para makatipid na rin si Bossing kasi kapag bumili pa si Bossing ng connecting rod is magpapaalign pa tayo sa machine shop. So itong makina ito is libre ito guys, no? Para plug and play na lang, kumbaga. So kung natatandaan yung pagbaklas guys, ganun rin ang paraan kung paano natin siya ibalik. So kinabit natin last yung apat na clutch spring. Next naman ikabit natin yung clutch split lifter niya. Tapos unang ikabit natin guys, dalawang bolt lang muna hanggang babaon yan. Pag nabaon na natin yung dalawang bolt, saka ikutin yung primary clutch para makabit natin yung dalawang bolt na hindi natin sinabay. Yon, dalawang bolt na yan, no? Kapag hihigpit is harap-harap lang guys, no? Kasi hindi siya pwede nating isabay yung dalawang bolts tagiliran. Baka tumagilid yung clutch split lifter. So na natin ibaon yung dalawang bolt. Kapag nabaon na natin at mapaikot na natin kanyang clutch housing at saka primary clutch, saka natin lagay yung dalawang bolt. Tapos saka natin ipapain na lang paghigpit para may iwasan nating lumuwag yan at magkaroon ng problema sa loob ng makina. So kapag nagpitan natin yung apat na bolt ng ating clutch split lifter, next naman ay ilagay na natin ang dalawang bolt sa ating oil pan guys. So meron tayong oil pan na sinabay sa pagkabit ng primary clutch at saka clutch housing. So dalawang bolt yan sa ilalim. So kung baka magtanong kung pwede natin hindi na ibalik ang oil pan, pwede naman guys, no? Pero mas advantage na meron siyang oil pan kasi dyan po naka-standby yung oil sa loob ng naka-standby ang oil. Ibig sabihin guys, kapag may pundo na oil dyan sa oil pan, nagkakaroon ng lubrication ang ating clutch lining at hindi siya nasusunog. Kadalasan guys sa iba is kinokondem yan o tinatanggal kapag nahirapan silang ikabit. Pero malaking tulong yan sa ating clutch lining para mapahaba ang kanyang buhay at hindi siya masusunog. So nakabit na natin ang bolt ng ating oil pan. Ibalik na natin ang tatlong bolt sa ating centrifugal cover.
So, ang kulang na lang guys ay ang kanyang clutch arm at ang kanyang crankcase. Since naturo ko na sa inyo o na-share ko na sa inyo kung paano ikabit yung dalawang yan, ay syempre guys, kung paano nyo kinabit at tinanggal pala ang clutch housing, yun din ang paraan kung paano siya ikabit. So, ikabit natin yung kanyang clutch housing guys. A few minutes later. At ito na nga, tapos na natin may kabit ng kanyang clutch housing. Siyempre, itong pinaka-pinali guys. Panda rin natin ang kanyang motor. Let's go! Area ginato na siya. Area na to na siya kuhan yun. Birnis. Sapon. Oo, para pagkasabad do mauman. Kaya kung Domingo ni siya, ano siya, nganin sa oras. Kaya to, swapping na to. Bukon to na to. Bad news guys, hindi pa rin nawala ang ingay o kalampag sa loob ng kanyang makina. Kaya tulad natin inasahan, proceed tayo sa plan B. Kung saan tatanggalin natin ang kanyang block, ang kanyang head, at doon natin i-check kung malaki ng side plate ng kanyang connecting rod. So yun lang guys, no, sa araw na ito sana may tutunan kayo habang yung motor ay Kinko Welser na 110 at maka-experience ng itong scenario. At least may idea na kayo guys na hindi lang sa primary class, sa secondary class na problema, kundi nasa kanyang possible sa kanyang connecting rod. Maraming salamat at siyempre abang-abang na lang sa next o part 2 ng ating video kung saan bibiyakin na natin ang kanyang makina. Ride safe, God bless. Ayos.